Lagi nakakagalitan ng ama at ina si Renz. Paano kasi ay napakakulit nito. Kahit makagalitan at mapalo ay hindi siya nagtatanda. Ang sabi nga ng mommy niya ay naubos na ang lahat ng pasensya nito dahil sa tigas ng kanyang ulo. Gusto naman talaga ni Renz na sundin ang pangaral ng ama at ina. Sinisikap niya na gawin ang gusto ng mga ito. Ang kaso, hindi niya mapigilan ang sarili sa kakulitan. Kahit anong disiplina ang gawin niya sa sarili ay kung bakit tila may nagtutulak sa kanya para suwayin ang batas ng ama at ina. Kabilin-bilina ng daddy niya na huwag niyang pakikialaman ang isang kahita ng alahas na inuwi nito ng gabing iyon. Hindi na sana siya sasabihan ng ama pero nalaman nitong nakita niya nang ilagay nito ang kahita sa espesyal na drawer ng mga alahas. Minsan na kasi niyang pinakailaman iyon. At kahit wala namang nawala ay kabilin-bilinan talaga ng daddy niya na huwag itong muling pakialaman. Huwag na huwag mong gagalawin ng kahita. Banta ng daddy ni Renz. Malilintikan ka talaga sa akin. Opo dad, hindi ko po gagalawin. Sabi ni Renz. Ang pangako ni Renz ay nakatakdang mapako. Hindi pa kasi natatalagang makaalis ang ama ay hinila na siya ng paa sa drawer kung saan ito nilagay ang munting kahita. Hinagap niya ang susi ng drawer. Kung saan-saan niya iyon hinanap pero hindi niya ito makita. Siyempre nga ay bakit ba naman iyon iiwan ng ama sa lugar na maaari nitong makita? Tiyak dala nito ang orihinal na susi. Posible ring ang duplicate ay nasa mami niya. Hindi mapalagay si Renz. Nangangati ang kanyang kamay na hindi mapakali. Nagpabalik-balik siya sa kwarto ng mga magulang. Panay ang hatak niya sa drawer na tila ay kaya niya itong mabuksan ng ganoon na lamang. Naupo siya sa gilid ng kama ng mga magulang. Ang mata ay itinutok niya sa drawer. May pakiramdam kasi siyang kakaiba ang alahas na nasa munting kahita. Hindi naman niya iyon kukunin. Gusto lang talaga niyang makita. Tumayo si Renz. Muling hinila ang drawer. Sa pagkakagulat niya, bigla iyong bumukas. Halos mapigil ang paghinga ng 10 taong gulang na bata. Umaalo ng dibdib niya sa tindi na excitement. Nangatog ang kamay na kinuha ni Renz ang kahita. Binuksan. Nasilaw siya sa kinang ng munting singsing na naroon. Ayaw ipakita sa kanya ng ama ang singsing. Siguro ay ireregalo nito iyon sa kanya. 2 araw na lang kasi ay birthday na niya. Naalala ni Renz ang pangako ng kanyang mga magulang na kapag hindi siya sumuway sa utos ng mga ito, ay bibigyan siya ng isang sorpresa. At baka ang singsing na iyon ang sorpresa para sa kanya. Kinuha niya ang singsing. Buong paghanga niya itong pinagmasdan. May kakaibang kislap iyon. Tila inaakit siya nang isukat ito sa daliri. Sinuot niya ang singsing pero gustong may suot niya ang singsing ay humihigpit iyon. Humigpit ng humigpit. Pinilit niyang tanggalin ang singsing. Nagkakandaiyak na siya sa sakit na nararamdaman. Ngunit habang inaalis niya ang singsing ay lalo itong humihigpit. Halos mawala ng hininga si Renz. Sinasakal ng singsing ang daliri niya. Galit na galit ang mga ugat sa kanyang daliri. Naghalo ang pangingitim at pamumula niyon. Nagsisigaw si Renz. Ah! Sigaw niya. Pero imposible siyang marinig ng kanyang yaya. Isinusi niya ang pinto ng silid para nga hindi siya makita nito. Napatunayan na rin niyang kapag nasa loob ng silid ng ama at ina ay imposibleng marinig ang tawag mula roon. Patakbong tinungo ni Renz ang pinto para buksan iyon. Bumagsak ang singsing at ang kanyang daliri sa vinyl flooring.
Tumulo ang dugo mula sa naputol niyang daliri na nakakonekta pa rin sa kamay. Nanaig ang lakas ng loob kaysa takot niya. Buong puwersa niyang binuksan ang pinto. Pagkabukas noon, tumalon ang singsing, dala ang kanya naputol na daliri. Ang tanging palatandaan nito ay ang mga patak ng dugo sa hagdan, sa receiving room, at hanggang sa tuluyan itong nawala sa bluegrass ng hardin. May sumpa ang singsing kaya ayaw ipagalaw kay Renz ng daddy niya. Pero huli na ang lahat nang malaman iyon ng makulit na bata. Ngayon, kahit magpakabait pa siya, hindi na maibabalik ang kanya naputol na daliri.